mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Jimba, kamusta naman kayo mga buweks? Nakakaloka. Weekends na naman. Saturday na naman. At ngayong mga araw na ito, syempre magaganap sa Boracay. Di ba ang bardagulan na mga kandidata suot ang kanilang napaka-sexy at napakagandang bikinay. Di ba? Nakita ko ang kanilang bikinay. Nakita ko na ang kanilang bikini, mga buweks, nakakaloka. Talaga namang lalabas ng bonggang-bongga ang kanilang magagandang katawan ngayong araw na ito sa Boracay. Diba? Nakakaloka, nakakatuwa lang, no? Kasi yung Miss Universe Philippines, kumbaga, yung last year, gusto ko yung gusto ko yung swimsuit nila, ayan, sa sa Boracay, pati yung sa finals, ayan. Kahit yung yung sa preliminary, maganda rin. Anyway, etong ang nila ngayon, bikini, sa Boracay. Maganda mga buweks, gusto ko yung kulay, in fairness, oo, at saka yung style nung bikini, ayan, ang taray nung sponsor nila, nakakaloka. Talagang ang Miss Universe Philippines ay talaga namang hindi rin nagpapakabog, di ba? Kahit na kahit na tahimik ang Miss Universe Philippines ngayon, pero pag may mga ganyan-ganyan, di ba, talagang pasabog kung pasabog, di ba? Hindi rin nagpapaawat. Ang Miss Universe of Philippines, talagang pinapatunayan nila na ang kanilang papageant ay hindi basta-basta, di ba? Well, at least kahit dito sa kahit man lang dito sa Aqua Boracay, makakita tayo ng, tawag dito? Masasabi natin pwede nating bigyan ng masigabong palakpakan, di ba? Kaya naman excited na ako ngayong araw na ito. Ay magla-live tayo mamayang gabi para makita natin kung sino ba talaga ang mga pumalo dito. Sa Miss Universe Philippines Aqua Boracay Runway Challenge ba yan? Or Swimsuit Challenge, di ba? But anyway, ito na tayo. Dito na tayo sa ating main topic, di ba? Nakakaloka mga boys. Alam nyo, nabasa ko kasi pinost ng Indonesian, tawag dito? Indonesian Instagram. Nakalimutan ko yung nakalimutan ko yung pangalan nung nila, Instagram account, yung video ni Atisa Manalo, kay Sherman yata yung pinost nila. So parang nakuha nila yung video ni Atisa Manalo, parang kay Sherman yun kung hindi ako nagkakamali, yung video originally. Tapos, since pinost nga yun, syempre nag-trending ang video ni Atisa Manalo. Nag-trending ng bongga, no? Kasi nga, syempre, Atisa Manalo yan. Syempre, imposible namang hindi mag-trending. Charot. So, ayun. Well, imposible namang hindi mag-trending. Siyempre, kilala na yan sa Atisa Manalo sa buong mundo, no? But anyway, yung pinost nga yun, ang daming nagko-comment dun sa post. Puro Indonesians. Nakakaloka lang. Parang sabi ko, oh my God. Akala ko nga puro yan Anong tawag dito? Papuri, no? Pero hindi pala gano'n. Nagulat ako. Ang sinasabi nila na wala na daw pag-asa. Wala na daw pag-asa si Atisa Manalo na manalo pa dito sa Miss Universe Philippines. Kasi daw, napaka-pathetic daw ni Atisa Manalo. Anong tawag dito? Hindi naman, kumbaga, paano ba sinabi ito? Parang kung tatagalugin mo siya, parang filingera. Ayun, parang ganun ang dating. Ano pa ba? Marami daw malalakas ngayon sa Miss Universe Philippines. Well, totoo naman yan na maraming malalakas. Pero syempre, wag nating i-discredit si Atisa Manalo, di ba? So, ang sinasabi pa nila, yung laban daw ni Atisa Manalo, kinaka-copycat daw nito si Catriona Gray. O, di ba? Kinaka-copycat niya daw si Catriona Gray na yung laban daw ni Catriona Gray noong 2018 na kalmado. Tapos, ganyan din daw yung strategy ngayon ni Atisa Manalo. Na parang, ganun daw, ginagaya nga kasi feeling daw ni Atisa Manalo, sa ganyan daw galawan, mananalo siya. So feeling daw nito na siya daw ang magiging Catriona Gray.
no? Kasi nga sa Thailand din ito gaganapin. So sinasabi pa nila na ang taba daw ni Atisa Manalo. Hindi daw ito pang ano, pang Miss Universe, di ba? Ano pa ba yung mga sinabi doon? Ang sinasabi pa nila na, anong tawag dito? Na buntis daw. Ayan, buntis daw sa atin. Nakakaloka. Nakakaloka talaga yung mga Indo, no? Buntis daw sa Atisa Manalo. Kaya daw, ang mga buntis daw, kung ready na daw ang Miss Universe Philippines magpadala ng ganyang inclusion, kahit na buntis. Diyan daw, pasok na pasok daw ang pagkapatetik ni Atisa Manalo. Ayan. So, ang inaano pa nila, kaya daw hindi daw ito nanalo din sa Miss Cosmo kasi daw, ang communication skills daw ni Atisa Manalo patapon. So, nilamon daw siya ni Ketut Permata Julia Street. Ayan. So, ngayon daw, ang kapal daw ng mukha ni Atisa Manalo na lumaban pa ng Miss Universe, no? Philippines, na parang magkasunod lang halos, no? Hindi nga halos magkasunod talagang taon, no? So parang sinasabi nila na sobrang pagkapatetik ni Atisa Manalo. Obvious na may pagkagahaman daw ito sa corona, di ba? Obvious naman daw na wala naman itong kaya ng patunayan pa, di ba? Kasi nga hindi niya napatunayan yung kanyang pagiging first runner-up sa Miss Cosmo. Kasi nga nilamon daw siya ni Ketut, no? Ni Kenchut, di ba? So nakakaloka itong mga Indo na ito, no? Parang feeling nila, puro kinanalo sila sa Miss Cosmo, akala nila sila na yung pinaka powerful, no? Akala nila alam na nila lahat, no? So parang lahat na lang gagawin nila talaga para ipaimbornal si Atisa Manalo, no? Well, anyway, tingin ko naman si Atisa Manalo, kumbaga wala naman siyang pakialam, no? Hindi niya naman ito binibigyan ng pansin, di ba? So nakakaloka lang itong mga Indo na ito na halos dikdikin nila, ilubog nila sa Atisa Manalo, ilublob nila hanggang malunod sa imbornal, di ba? Nakakaloka itong mga ito. Pinost nila yung video ni Atisa Manalo sa Indonesian account para lait-laitin ito, di ba? Lait-laitin. Kasi kung makita nyo yung caption doon, parang gaslighting. So ngayon, syempre, nung pinost ng Indonesian page, syempre, nagkaroon dyan ng nag-umapaw yung mga pambabash kay Atisa Manalo, yung mga body shaming, yung mga, alam mo yun, yung parang may pinagtatawanan siya, ganyan, no? Tapos sinasabihan nga siyang pathetic, walang pag-asa Manalo, clapper, ganyan, no? Parang daw siya, parang newbie yung dating, na nilalamon siya ng mga ibang kandidata. Well, meron naman talagang ibang kandidata na, eto maging totoo lang tayo, napipisa si Atisa Manalo ng ibang kandidata. Kasi nga ang daming malalakas ngayon. Pero, si Atisa Manalo, kahit pa paano, lumalaban siya. Naniniwala ako sa Atisa Manalo, magpe-penetrate yan. So, ang nakikita ko sa kanya, baka ngayong araw na ito, diyan siya magpakita ng kanyang inihanda, no, na pasabog, di ba? From mild to wild ang dating. But anyway, ang sinasabi nga ng mga Indo sa laban ni Atisa Manalo, halatang halata daw, alam mo na subaybayan talaga nila, no? Halatang halata daw na mahina talaga si Atisa Manalo dahil yung kanya mga performances ay obviously na para daw itong amateur, na parang walang experience. So, yung ganyang galawan daw ni Atisa Manalo ay talagang testament kung bakit natalo si Atisa Manalo sa Miss Cosmo at nilamon siya ni Ketut Permata Julia Street, di ba? Etong mga Indo na ito, akala nyo alam na nila lahat, no? Paano pala kung halimbawa ngayong araw na ito may pasabog si Atisa Manalo, di ba? Kung ngayong araw na ito, kasi kine-question din nila yung styling ni Atisa Manalo, Kine-question nila na hindi daw ito pumapalo, na parang wala daw itong budget, wala daw nag-aalaga kay Atisa Manalo. Parang may mga comments pa doon na
napabayaan daw si Atisa Manalo sa kusina. Grabe talaga itong mga ito. Hindi naman tumaba si Atisa Manalo, matabang mataba. Hindi naman siya mataba, Diyos ko Lord. Mas pumayat nga siya ngayon eh. 'Di ba? Yung nakita nating video sa sa kuha nung ni The Crown, no? Sa Boracay, parang mas pumayat nga siya ngayon eh. Sa totoo lang. Pero ang sinasabi nga nila para daw napabayaan sa kusina. So parang anong nangyari? Lumamon si Atisa Manalo at lumobo na, 'di ba? Ang sinasabi nila na walang-wala daw. Ay, excuse me. Ayan na, walang-wala daw si Atisa Manalo sa kalingkingan ni Ketut. Sa katawan pa lang daw, talagang hindi mo daw itatapon si Ketut kumpara daw kay Atisa Manalo. 'Di ba? Kasi daw obvious daw na mas maganda daw si Ketut kesa kay Atisa Manalo. At ito pang pinakamalala, kung sakali man daw na magkakaharap itong si Ketut at saka si Atisa Manalo ulit, tapos sa Miss Universe daw, panigurado daw na lalamunin at ilalampaso ng second time around ni Ketut etong si Atisa, dahil daw sa talino at sa ganda ay wala daw panama etong si Atisa Manalo sa kanilang reyna ng Cosmo, di ba? So grabe kung sambahin nila etong kanilang reyna, di ba? Maganda naman si Ketut, pero itong mga ayun, gwapo naman. Ibadaan. Pero itong niya, mga alagad niya, no, mga kababayan niya, sana sinasabihan niya rin, di ba? Sinasabihan niya rin, ba't may pabakat si kuya, di ba? Sana sinasabihan niya rin na kumalma sila, di ba? Hindi yung parang siya pa yung namumuno sa mga ganyan-ganyan, di ba? Saan na ba dadaan siya? Hindi saan. Kasi kung hindi niya yan, sana pinagsasabihan niya kasi 'di ba, reyna na siya, 'di ba? So sana sinasabihan niya yung yung mga kababayan niya, 'di ba, para kahit papaano kumalma sila, 'di ba? Kasi hindi tama 'yan, kuya, 'di ba? Anong ginagawa mo diyan? Gwapo-gwapo mo naman, 'di ba? Ayan, nandiyan siya sa gilid, ayun, nakaputing short, 'di ba? Nakabakat yung nota, kaya lang ang layo niya. Basta ayun, ang gwapo niya, may kasama siyang hot dog, di ba? Kasama niya yung dog niya. So ayun lang, nakakaloka itong mga Indo na ito. Akala mo sila na talaga yung naghahari sa mundo ng pageantry, hindi naman, di ba? Kumbaga sinuwerte lang sila diyan sa sa Cosmo, pero ay nako, kung hindi pa nga parang feeling ko yung kanilang national director sumipsip-sip diyan sa Miss Cosmo, di ba? Kaya sila nanalo. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Akala mo sila na yung naghahari, nagre-reyna sa sa mundo ng pageantry, di ba? Kung lait-laitin na si Atisa Manalo na malaki yung tiyan, buntis, ganyan-ganyan. Walang pag-asa manalo, pathetic, di ba? Nakakaloka itong mga itong sarap pagsasampali ng nota. Anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!